Okay everyone, nandito na naman tayo sa isa pang episode ng Heckle and Jive. At pag hindi nyo alam, Ronald Llamas is Heckle and I am Jive. At Dr. syempre, Jekyll and Mr. Hyde. oo nga. Pero in this case nga, binaliktad namin yung letters kasi nga heckler talaga to eh. Pero Sounds like... Ronald, pero sa mga nangyari itong linggong to, on the international front at local front, kasi may nadama yan eh. Yes, O yung Iran war na to, I don't even know if I call it an Iran war eh. Kasi ang nangyari, pinatay lang naman ni Trump si Khamenei. Tapos parang sabi niya, it'll be a 1-week war, 2-week war. And Today nga, yung una. 2 day ba nung una? Oo. So pahaba na ng pahaba. Kala nila Venezuela. Oo. Kinuha lang yung dalawang top leaders, no? Tapos na. Yan ang inaasahan nila. Kaya sabi ni Trump noon, this will be short. Yeah, ano ibig niya sabihin ng short? Kasi obviously Sabi, pag napatay na yung leader, tapos na. Oo, pero ang lumalabas ngayon, wala siyang long-term plan. Well, ilang beses nang ginawa ng Israel yan sa leadership ng Iran. Oh. Yung entire military leadership, patay. Several times na rin ang ginawa yan. Pero pinapalitan lang eh. Yun na Katulad nga. ngayon, ilan ba sila? 3, 4 na palit na. Oo, ang nangyari nga dito sa Iran. Pinalitan si Khamenei, pinatay yung pumalit. Kayo yung anak na. Oo. Pumalit, di ba? Pero nakakalungkot at medyo nakakatawa. I feel bad saying nakakatawa kasi buhay ang pinag-uusapan natin. Lalo na yung ating mga OFW. Yun. We have more than 2 million just sa region. No? More than 2 million ba? Yeah. O paano nga yun? Marami na bang nakaalis at marami pa bang naiwan doon? Well, mahirap umalis ngayon eh. Oo nga. Mahirap umalis ngayon dahil una, ang taas ng presyo ng langis, ang taas ng presyo ng mga eroplano. Ikalawa ay karamihan dyan, almost lahat ng bansa dyan, no-fly zone. Yes. Dahil nga, ang daming drones, ang daming missiles, nga. etc. Kaya napakagaling ng statement ni Vice President Sara. Sunduin daw natin yung mga OFW. Ang dali lang daw doon. Ginawa daw nila dati yon. Sunduin lang na aeroplano tapos ibalik dito. Oo nga. Sinabi nga niya, ginawa daw lang yun sa COVID. Pumunta lang daw, tapos pinadala. Sabi ko, ang pinagkaiba naman. At sinasabi naman ng mga netizens, ang tatalino ng mga netizens, sabi nga nila, pambihira naman to si Sara. COVID, walang mga drones o missiles na bumabagsak sa aeroplano o sa mga airports. Nung COVID, virus lang yun. Padala mo, pwede eh. Ngayon, Fly zone nga dahil lahat ng anti-aircraft missiles, lahat ng anti-aircraft guns, lahat ng anti-aircraft drones, lahat ng fighter jets, the most advanced, nandiyan nagbabanatan. Yes. Yung buong Air Force yata ng Iran, bagsak na eh. Saka tignan mo dito, yung buong region, bumanat ang Iran sa buong region. Yes. Abu Dhabi is Qatar, Abu Dhabi Airport, Yes. tapos sa Dubai, yung mga airports, commercial airports Yes. to, binanatan nila. Hindi ganun kalaki yung damage, pero the point was given. Yes. Hindi kayo immune dito. Kaya nga ang Kuwait, kahit naka-1, 2 bomba lang ng mga missile sa kanila, ay tumigil na ng oil production. Dahil doon. Dahil tamaan lang ang isang oil depot. Yep. Tamaan lang ang isang airport. Tamaan lang ang isang yung investments doon. Yeah. Parang ka mag-slow down. At saka nakita mo nga dito, Ronald, na talagang billion ngayon ang natigil sa sa ekonomiya ng buong region at buong mundo. Yes. Dahil dito. Yes, dahil konting disruption lang dyan, Yep. kakabahan na yung mga yung mga Gulf states. Halimbawa, itong Strait of Hormuz, sabi ni Trump ay e-escortan nila lahat ng mga oil tankers sa dadaan dyan. Isang oil tanker lang dyan ang pasabugin. Tingin mo yung ibang oil tankers dadaan dyan, Wala kaya na, escortan oo. sila. Napaka-narrow niya na. Yeah. Lagyan mo dati, natigil yung trade dyan, nilagyan ng Iran ng mga aquatic mines. Alam mo kung magkano aquatic mines? $100 to $200. No? Pero pagtanggal niyan ay billions. At para tanggalin yan, it will take years. Nandun yan sa dagat, nakakalat eh. No? At makanti mo ng kaunti yan, sasabog yan. Murang-mura yan, asymmetrical warfare. No? Kaya yun ang ginagawa nila ngayon. Just, lagyan mo ng 1,000 aquatic mines. Hindi ganun kadaling tanggalin yan. Ha? Yes, marami yun. Talagang tigil lahat ng kwan dyan. 20-25% of oil, all oil, dyan dumadaan eh. Pero hindi yung dami. Yung impact niyan doon sa 80%. Halimbawa, ngayon dito, magkano na? 78, 80? Tumataas na nga eh. Nakakatakot yung pagtaas. Diesel. Actually, ginagago tayo nito mga oil companies eh.
hindi dapat sila magtataas dahil may buffer sila eh. Yes. Kaya nga sila may buffer eh. Para pag nagkaroon ng ganyan, They're hindi taking kagad sila advantage of this eh. tataas. Oo. No, pero yung iba, hindi naman nagtataas. Petron, konti lang eh. So, bakit yung iba, ang laki ng tinaas? Kaya, hoy, gising! No, DOE, lahat ng ating mga government agencies, huwag niyong payagan yan. Oh, sige, Ronald. So pero nakita ko naman yung DOE may ginagawang aksyon naman. Meron na silang na-fine ng mga ilang mga gas companies. Okay? Pero tanong ko sa iyo no, sang-ayon ka ba doon sa sinabi ng Malacanang na ginawa na nga niyang 4-day work week ang trabaho ng gobyerno at karamihan ng mga government offices including the judicial branch apparently is on a 4-day work week na ngayon. Well, Okay isa ba sa'yo yun? yan to mitigate yung problem, yung crisis, no? Pero hindi naman yan long term eh. Temporary lang yan. Hindi yan sustainable. Yung isa na pinopropose, yung excise tax, na matagal na namin pinopropose. At least 1 to 2 years ay isuspend muna. Dahil yung ating hindi makahabol yung mga sahod ng mga tao dun sa increase sa livelihood. Halimbawa, kuryente at tubig. No? Hindi ka naman nagtataas ng minimum wage. So, bawasan mo yung cost of living ng mga tao. At isang pamamaraan dyan, yung excise tax sa oil, sa power, sa energy. Dahil tatamaan dyan, may impact yan sa lahat. No? Yung presyo ng kuryente na tayo pinakamataas sa region, maliban sa Singapore, na isa naman sa pinakamayaman, kaya baliwala sa kanila yun. So, at the same time, yung mga companies mo matutuwa dahil bababa yung gastos nila sa kuryente at mas ma-maintain nila yung production cost nila. So ang tama niyan sa mga mamamayan, especially mga manggagawa at saka mga employees at saka may tama rin sa negosyo. No, ngayon pinag-aaralan nila yan. Matagal na natin sila suggest yan. Bakit hindi na lang muna hindi ba pwedeng gumawa ng executive order para i-suspend muna siya? Yes, pero dati kasi kumukontra niyan si Finance Secretary Ralph Recto. Dahil mababawasan doon ang revenue sa gobyerno. Kung sabi namin, di bawasan niyo ang corruption. Oo nga. Di bawasan niyo ang ang wastage sa gobyerno. Yes. No, kaya naman gawin yan. So magi-improve na ang serbisyo ng gobyerno, bababa pa yung cost of living. So, win-win ka dyan eh. No? Sabi na, hindi ganun kadali yan eh. No? So Ronald, ang sinasabi mo na may solusyon tayo dito na mas maayos. So, agree ka ba dito sa 4-day work week? Yes, pero as a temporary. Okay. As a temporary, parang maigpawala. Pero sinasabi ko, yung mas medium term, excise tax. At saka itong buffer stock. Yeah, No, kasi the purpose of a buffer stock, parang may mangyaring ganito, buffer stock mga 3 months mahigit yan. Ibig sabihin, hindi ka kailangan magtaas dahil binili mo yung langis ng lumang presyo. yes. No? Ibig sabihin, ninanakawan mo kami ngayon. Yeah, pero kasi konti lang daw kasi yung reserves natin eh. Hindi naman daw malaki. May requirement yan. Several months yan. Requirement yan eh. Sa lahat ng oil companies. Okay. Kaya hindi pwede yung nga. immediately nagtaas. Yeah, mali yun talaga. Pinagsasamantala talaga nila yung yung gera para Tingin ko kumampa. So, baka hindi naman tumagal tong gera. Dahil hindi naman kaya ng mundo yung ganyan disruption. Hindi yan Venezuela. Na kinuha lang yung presidente, tapos na. Hindi yan. Ganun, medyo matagal ito. yun na nga. Paano na? Saka medyo disrupted yung buong mundo dahil source of oil yan eh. Diba? Source of oil yung mga bansa na yan eh. Mukhang tatagal nga to, Ronald eh. I doubt it. Dahil Tingin mo? Hindi yan sustainable eh. Kinukuha na nga ng US yung missiles nila sa Korea eh. Then nauubusan na sila sa dami. Ang sa kalaban nila, mga drones. Mura lang ang drones. Diba? Tapos, maglalagay sila ng boots on the ground. Hindi ganun kadali yun. No? Pag nakita ng mga Amerikano, yung nagsisimula na mag-pile up yung cassettes nila, totoo. magiging political na yan. No? Lalo na ngayon, makikita mo yan as it happens sa social media. Yes. Makikita mo yan sa television. Makikita mo all over the place. Makikita mo mga kababayan mo patay. Hindi ganun katibay ang sikmura ng US para sa ganyan. Okay. No? Itong kalaban mo, mga kwento eh. Mga zero-sum game to eh. Yes. Ang laban nila is existential. Yep. Kaya ang kanilang strategy is also existential. Yeah. No? At saka ideological to mga to. Kaya malakas ang pinaninindigan nila at pinaglalaban nila. Ako, tutulak ko dyan sa gobyerno na yan. Na daming pinapatay ng mga tao nila na nag-uupo sa kanila. Pero, hindi yan mawawala sa ganito. Yes. No, hindi yan babagsak. Hindi magkakaroon ng regime change through air supremacy. Yep. Magkakaroon ka ng
regime change kung yung mga tao mag-aalsa. Yun. Diba? Ay ang ginagamit ngayon, mercenaries, mga Kurds. Yep. Sa border nila sa Iraq, sa Kurdistan, yun yung ginagamit ng US para pumasok at lumaban. No? Tapos yung mga Israeli Special Ops na embedded dyan, yun ang ginagamit nila. Pero that's not enough para sa regime change. Dapat yung mamamayan mismo. Yeah. No? Ang problema, akala ni Trump, mabilis lang. Yes, palagi. Oo nga. Parang may kilala akong ganun mag-isip. Parang kala niya lahat mabilis lang. Oo. Oo. Akala nila, pag susundin ng aeroplano, okay na. Okay diba? na, oo. Or sa, ito pang mga iba pang mga idiots na mga DDS, kung daw, dahil daw sa ating pagiging close sa US, bobombahin daw ang Pilipinas ng Iran. Pambihira Hindi pa talaga. sila nag-aral ng geography. How about physics? Physics lang, oo. Meron. Problema, bago umabot yung missiles ng Iran sa Pilipinas, babagsak na sa China. Oo. Paano dadaan yun sa China o sa Pilipinas? So, maubos ang gasolina yun, no? Ibig sabihin, ang bobombahin nila China. Oo. Hindi aabot yun dito eh. Kaya tatawa ako din sa mga idiots na ito. No? Hindi man na nag-aral ng geography. Pero ano yung sa tingin mo doon sa mga ginagawa nito mga trolls ngayon na I'm sure sinasabihan tayo ngayon na anti-DDS daw tayo or anti-Duterte tayo dahil sa sinasabi natin. Pero ano masasabi doon sa sinabi nila na kaya tignan mo, yung pagkakampi sa US, walang mapapalayan, madadamay pa tayo ng kaya parang pinalalabas sila, doon na lang tayo sa China. Ayun nga. Una, hindi naman tayo kumakampi sa US. Yung UNCLOS case natin, historic, na binanatan o kinatay ng international law, yung 9, 10, 11 task line ng China, wala kinalaman ng US doon. It's about our territory, the West Philippines. Yeah. Ang concern ng US na nakikinabang sa ating victory sa UNCLOS ay yung freedom of navigation sa South China Sea. At hindi lang sila, yung buong mundo. Yes. Dahil 30 to 40% na global trade dumadaan dyan. So ang concern ng US, yung kanilang sariling ekonomiya, negosyo. Ganon din ang Australia, Japan, Korea, Yep. India, Europe. Buong mundo, yan ang concern. No, hindi lang yung US. Kaya hindi tayo pro-US, pro-world tayo. Yun. Dahil tatamaan yung kanya, mas mahalaga yan kaysa sa Strait of Hormuz. Yes. No, yung South China Yeah. Sea. At dahil sa ating victory sa UNCLOS to defend our territory, lahat sila nakikinabang. Yes. ASEAN nakikinabang, di ba? Ang Western countries nakikinabang. At hindi yan pagiging pro-US, pagiging pro-Philippines ng mundo. Yun. At saka hindi lang yun. Alam mo, ang argumento kasi sa either kailangan kang pumili, may pagka-absolutism sila sa pag-iisip eh. Either you're pro-US or pro-China, hindi pwedeng pareho. Hindi ka pwedeng parehong anti. Kailangan pumili ka ng isa, parang mutually exclusive. Pag pinili mo to, kalaban mo to. Hindi ganun eh. Pwede ka namang nasa gitna eh. Pwede mo sabihin na hindi, may ayaw ko sa ginagawa ng US, meron akong mga sang-ayon sa kanila, pwede tayong magkampihan dito para sa buong mundo at may ginagawang China na ayaw natin. May ginagawa din naman China na okay din. Lahat to kasi hindi to ganun ka-simple eh. Actually, yung hindi alam na marami, nung first year ni Pinoy, no, si Pinoy lang ang unang Filipino president ng unang state visit ay sa China rather than sa US. Oh, wow. Okay. Ikalawa, hindi tayo nagpadala dun sa Nobel Peace Prize na aawardan yung isang Chinese dissident in deference to China. Ayaw natin sila ma-antagonize. Tapos nung may nahuli tayo mga sindikato na Taiwanese, pinadala natin sa China upon their request. No? Na doon natin ipadala. At the same time, nung panahon na yan, hindi nag-uusap yung US ambassador at si Pinoy. Dahil may nakuha tayo canister na tingin natin chemical weapon na pinapabalik natin sa US, ayaw naman ibalik ng US dahil nga bawal daw magbalik. Bawal daw magpasok ng chemical weapon sa US. Eh sabi ni Pinoy, sa inyo galing ito Galing eh. yun, oh. Napulot lang namin dito sa kampo sa Kampang Saysay. No? Ba't ayaw hindi nyo isoli? Kaya hindi kinakausap ni Pinoy for 6 to 8 months. Yung Amerika lang ba? That was during the first year ni Pinoy. Ibig sabihin, hindi siya pa sasabi pro-China. Dinalo pa niya yung Pro-US, anti-China. Anti-China tsaka pro-US. Dinalo pa niya yung pamilya ng kanyang ancestors sa China. Paano half Chinese si Pinoy eh? Kohangko. No. That's Chinese, no? Okay, That's doon pala Chinese, galing. Kohangko, no? Doon galing. Yun na. Yeah, very friendly siya. Alaskahan pa nga kami noon eh. Na state visit, hindi ka umorder ng Peking duck. Hindi wala daw Peking duck sa kanila nung state visit. Ganon. Et cetera, et cetera. So, pero hindi kinuha ng China eh.
Hindi nila ang ginawa nila, nilusob tayo sa Scarborough. Yun eh. Dahil nanghuli tayo ng mga poachers. Yun. No? So, hindi naman talaga tayo anti-China at pro-US, no? Yung sinasabi mo na hindi tayo mamimili. Totoo 'yun. Ang problema, pinasok yung ating teritoryo eh. Yun ang No? oo. Tapos nagtayo ng artificial islands Yep. na ang lalaki ng islands ngayon. Na-militarized. Na militarized, puro mga missiles, puro mga fighter jets, etc. So doon tayo nagalit. Oo. Nasa Tama lang. Nasa teritoryo nila tayo eh. Kaya nakakagalit tong mga DDS trolls na to na hindi ko talaga maintindihan bakit dinedepensahan pa nila yung ginagawa ng China sa ating around our own exclusive rights. Yes, 'Di ba? yes. Ang Amerikano pinalis natin noong 91, 'di ba? Hmm. Yung Clark, nga. Subic, 'di ba? Sangli, pinalis natin sila. Alam mo ba na yung Clark, Subic, Sangli, etc. These are the biggest base military base ng US kumpara sa buong mundo. Ipagsama-sama mo lahat ng base ng US sa buong mundo, mas malaki pa rin yung Clark, Subic, Ah, wow. Sangli. Pero pinalis natin sila. Oo. 'Di ba? Yeah, totoo yun eh. Yung decision ng Senate. Yes, oo, naalala ko yun. Ibig sabihin, kung merong mga dayuhang bansa na gagamitin yung ating teritoryo para sa kanilang interes, hindi tayo papayag. Oo. No? Ginagamit natin yan according to our interest. Yun. Okay, so ngayon ano naman, on the local scene naman, ito yung mga nangyayari ngayon. Lumalabas nga na ito alam mo, hindi ko lang gusto ko ito pag-usapan kasi parang sideshow to yung dating sa akin. Yung nangyari kay Bong Suntay, tapos ngayon nakikisawsaw tong si Topacio, tapos yung mga ibang trolls dyan on social media, parang dinedepensahan pa yung ginawa ni Bong Suntay na kasalanan pa daw ni Ann Curtis. Parang binabato pa yung kasalanan kina Ann Curtis, kay Jasmine Curtis, bakit daw niya pinaglalaban to? Yeah. Anong masasabi mo dito? At ano ba ang ibig sabihin nito para sa ating moralidad at pagkatao ng mga Pilipino? Well, unang tingin, akala mo side story. No? Dahil nga binanatan niya isang artista. Oo. Misogynistic, manyakis attack niya. Pero huwag mong kalimutan, ginawa niya yan during a Justice Committee hearing on the impeachment of Sarah. Nangyari yan noon. Ibig sabihin, parang dinadivert niya yung attention dun Yun nga. sa impeachment, di ba? At eventually, nung nagpotohan, siya lang ang bumoto. Oo nga, Diba? kailangan bumoto Laban to dun say, sa oo. form and substance ng articles of impeachment Yes. against Sarah. 54 versus 1. One. No? Sinubukan niyang i-divert yung attention dito. At nakita mo yung kanyang mga kaalyado, nag-double down. Yun na nga eh. No, si Topacio, 'di ba? Grabe yung statement niya, Mas no? malala Kung pa gusto kitang gahasain, no? Sa isip ko lang 'yun eh. Sabi niya gano'n, 'di Oo nga. ba? Nagbanggit pa siya ng pangalan, di ba? Oo, hindi ibig sabihin no, nagagahasain kita. Kaya walang issue ron. And sang kuweba nang galing itong Neanderthal na ito, no? Parang si Digong nung presidente siya na ang rape capital ng Pilipinas ay Davao. Oo Anong nga. sabi niya? No? Anong sabi niya? Digong? Magaganda kasi mga taga Davao eh. Oo nga Diba? eh. Gago talaga yung mga Diba? ganong statements. Binintang pa Tapos yung ito babae. Sumama pa si Jinggoy. Pero Oo mapag-uusapan yung citizenship ng isang athlete natin. Ang tanong niya, may boyfriend ka na ba? Kung pwede daw si Kiko. Pwede ko bang ireto sa'yo si Kiko na clearly may asawa? Pasensya na lang daw si Sharon. Oo, di ba? Women's Month. Yeah. Women's Month, ginagawa nila yung ganyang class. Hindi lang misogynistic. Talagang labag sa batas. Meron tayong anti-bastos law. Yes. Di ba? Meron tayong safe spaces law. Tapos sasabihin nila, wala silang nilalabag ng mga batas. Well, at the very least, kung abogado kayo, no, I'm sure si Dico hindi. Dapat kayong i-disbar. Yeah. At the very least. If not, ipakulong kayo. Pero kung titignan mo, no, itong lahat ng ito, itong kay Baligod at itong 18 Marines daw, na mukhang 14 na lang, no? 14. Itong mga statements ni Sarah tungkol sa Iran, no? Itong statement ni Kaufman defending yung kliyente niya na kinasuhan ng crimes against humanity, di ba? Itong mga kinasuhan ng plunder cases sa ombudsman, sila Bongo, etc. At yung mga iba pang kakaso. Lahat ito, anong similar sa kanila? Isang grupo sila, di ba? Oo nga. Isang kabal. Yes. From maniakis to mass murderers, Wow. to plunderers, Wow. to traitors, Yep. mga pro-China, etc. Anong similar sa kanila? Isang grupo sila. Oo nga. Di ba?
At balak itong grupong ito, gustong hawakan ng gobyerno sa 2028. Ab- Bibigay mo ba yung kinabukasan ng ating bansa? Sa Yung mga- kinabukasan ng ating, dito sa mga psychopath na ito? Oo. Anong klaseng mga magulang tayo? Anong klaseng mga kabataan tayo? Anong klaseng mamamayan tayo? Pero tanong ko nga sa'yo kung gano'n, bakit nga ba sinusuportahan pa sila ng mga ilan sa ating mga kababayan? Well, Anong nakikita nila na hindi, baka lang meron tayong blind spot. Anong nakikita nila na hindi natin nakikita? Well, una ay malaki na rin naman yung binaba nila from their high of more than 90%. Diba? Malaki na rin naman yung binaba. Siguro bumaba na rin sila ng 60-65%. Yes. Pero meron pa rin sumusuporta. Bakit? Napaka well-funded ng kanilang social media machinery. Diba? Yung mga trolls nila. Yun na Mismo yung dating alter ego ng presidente. Mismo yung dating spokesperson ni BBM. Inamin na pinadala sila sa China para mag-train as influencers, para mag-train as vloggers. 'Di ba? Yung isa pang dating yung dating head ng communications ni Digong, si Andalar, 'di ba? Anong ginawa niya? 1 year nagtrabaho sa China, Wow. no? Sa Global Times at saka sa CCTV. 'Di ba? Yan yung pinakadaanan ng posisyon ng Communist Party of China. Ngayon, nakabalik na rito. Ano kayang ginagawa niya ngayon dito? After more than a year sa Nako. China. Ibig sabihin, mga cabinet rank yan, ha? Yep. Mga cabinet rank yan na inaamin, nagtrabaho sila sa China at tinrain sila sa China. Tapos ngayon, may nadidiscover tayong mga spies Oo nga. sa Navy, no? Sa Coast Guard, no? At hindi ako magugulat sa iba pang ahensya ng gobyerno after 6 years of a pro-China government. Yep. No, wag natin kalimutan yun, ha. We have 6 years of a pro-China government habang ini-invade tayo ng China. Pero mo mga military officers nagtitrain sa military academy ng China Yeah. habang tayo ay ini-invade. Yep. Can you imagine that? No? Tapos yan ang sinusuportahan ng mga ibang kababayan Oo. natin. Dahil ang daming suporta rin galing sa China. Ang daming resources na pumapasok. Kanino ba TikTok? China. Sino? Ay, may number 1 sa Pilipinas? Yes. Oh, di ba? Yup. Kaya hindi ganun kadali na bitawan ng mga supporters nila ito. Alam mo at saka nakakalungkot dito, nakikita ko naman mismo sa TikTok meron ako nakikitang isang Chinese na nagtatagalog. Chinese siya na mainland hindi siya Pilipino. Kahit yung accent niya ng Tagalog, mainland Chinese, na parang natuto lang magtagalog, tapos pinaglalaban ng China at kinakalaban ng Pilipinas na in Tagalog. Nung pumunta ako sa Pucha, China nagulat ako. nung pumunta ako sa China noong 2016, dinala kami sa mga universities sa Beijing. Aba, may mga klase na ang tinuturo Tagalog. Grabe. May napuntahan ako, 4 na classroom, tinuturo Tagalog. Diba? Well, hindi ko naman sinasabi na lahat yan. Wala namang masama doon. Na lahat Pero, yan ay espiya, no? Pero, may imagine mo ba na may Pilipino na mag-i-spy sa loob ng China? wala. May imagine mo Wala, ba? Oh? Pero, mga espiya ng China sa atin, ito, lumalantad na. Marami. Oo. Marami. Pero, yung mga yung mga senador, Yung nga sasabihin diba? ko yung mga leader ng gobyerno, mga high-ranking, na dinedepensahan actively ang China. Huwag mong kalimutan, yung dating piniling National Security Advisor ni BBM ay kung magsalita, very pro-China. Yung kanyang undersecretary na kinuha ay clearly, ang tingin ng military ay spy din. Oo nga. Diba? And these are the highest officers dito sa gobyernong ito early on. Ibig sabihin, hindi ako magugulat na highly infiltrated ang ating Yes. gobyerno. At saka, After 6 years ni Digong at after at least 2 years na buo pa yung unit team. oo nga. Pero para sa akin, Ronald, ang mas nalulungkot ako, pag nakikita mo yung ating mga kababayan na pro-China, na yung mga trolls na hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao pa na nagfa-follow o nagsusubscribe sa kanila, na nakikita mo naman yung kanilang pananilita ay pro-China, pro-rape, pro-misogynist, pro-against women, dinedefend pa nila yung mga tulad nito, Pasio, yung mga tulad ni Sunday. Babae itong mga to, na nagtataka ako,
Bakit may mga nakikinig po sa inyo? Oh, sabi nga ni Archbishop Soc Villegas at saka ni Cardinal Ambo David, ng 40th anniversary ng EDSA, what has happened to us? Bakit natin sinusuportahan pa rin itong mga ito? Mass murderers, Oo nga. plunderers, traitors, etc. Well, from my vantage point, partly communication. We failed na idikit itong issues na ito sa kanila. Diba? Imagine mo, nung hinuli si Digong, siya pa ngayon ang na-violate ng human rights. Oo Imagine nga, mo di nung ba? hinuli- Yung irony nun, Diba? ano? Imagine mo nang hinuli si Digong, sila pa ngayon ang nawalan, hindi ginalang yung Ang rule due of process law. do, wala Diba? due So, process. Diba? Tapos papakinggan mo si Kaufman na parang vlogger. No? Oo nga eh. Yun yung sige. sinasabi niya. So kung communication, yun yung dati. Mm. Pero ngayon, tingin mo ba natatalo pa tayo sa communication o ngayon may laban na? Well, yes and no. Well-funded pa rin. Yun ang Well-managed pa rin. problema, the funding. Yung kanilang communication. Mm. Dalawa, the government has to get its act together. No? Na ayusin ito. Hindi pwede yung meron kang spokesman ng DFA na binabanatan pa yung mga bumabanat sa China. Oo nga. Diba? Hindi pwede yun. Diba? Kailangan na may unified strategy tsaka command ito. Yes. Then you're practically being invaded. Yes. Which has never happened since World War II. Tapos medyo tentative, yung iba mong high officials, babanatan pa si Tariela Oo nga. na bumabanat sa China. Yung pa yung babanatan mo, tapos babanatan pa yung mga katulad natin, ang tawag, casual commentators. Ikaw lang, Ronald. Hindi ako nadamay doon. Ikaw lang yun Ikaw lang yung napapansin Diba? ako. Hindi ako nadadamay dyan. Tawa ko na tawa eh. Pero Ronald, alam mo, ito, Oo. yung sinabi mong invasion, babanggitin ko lang, na pag pinag-usapan natin invasion, dati kasi ang invasion is military. Ngayon ang invasion, sa utak. Yes. Na-invade tayo sa ating pag-iisip. Dahil ang pinakamabilis na kalaban ay ang kalaban na mangmang. Ang kalaban na madadala mo sa pag-iisip dahil ngayon may mga kababayan tayo na pumapanig na nga sa China. Yun yung nakakatakot. Yan ang tunay na invasion na ginagawa ng China. Ang isip, dahil magaling ang China sa propaganda. Sariling mga mamamayan nga nila ay nadala na sa kanilang mga propaganda. Yes. At yun ang dinadala nila, that same strategy sa Pilipinas. At yun yung nakakatakot. Isa ka ba sa magpapadala dito? Yes. Yan ang isipin mo bilang Pilipino. Basahin niyo si Dietrich Bonhoeffer, one of the foremost theologians of the century. No, pinatay siya ni Hitler during the last months of the war. No, pinatay siya dahil tinurungan niya yung mga Hudyo. Pero Kristiyano siya, no? Pero ang dami niyang sinulat nakakatuwa yung mga sinulat niya. Sabi niya, mahirap labanan ng kasamaan. Oo nga. It's very hard to fight evil. But it's easier to fight evil than to fight stupidity. No? Oh, yeah. Wow. Dahil nung panahon ng Germany is the most advanced country sa Europe. Yep. Ito yung pinaka-intelligent. Bakit nila sinuportahan si Hitler? Yeah. No? Kaya yun ang banat niya. Katulad ito sinasabi mo ngayon, bakit mga intelligent people sinusuportahan pa rin itong mga mass murderers na ito, itong mga traitors na ito, itong maniacs na ito, itong psychopaths na ito, itong mga magnanakaw na ito. Bakit? Stupidity. No? Stupidity. Parang hindi ko ma-reconcile yung sinabi mo lang ng mga matatalino tapos sinabi mo stupidity. Kasi may masasaka hindi lang. Huwag mong kalimutan, nung panahon ni Digong, pag nag-rape joke yan, pag nagsa-sexting joke, mga elites natin, nagpapalakpakan, nagtatawanan. Buti at least ngayon, hindi na. Pero tingnan mo nung panahon na yun, pinapanood ko sila No, even some na nirerespeto ko. Nakikita ko, nagpapalakpakan, nagtatawanan. Sige, Kahit kayo, no, mga ilang mga pare na mga intellectual, sinusuportahan pa rin si Digong. No? Sige, let me offer parang an excuse for them or a reason. Tingin ko lang kasi sometimes, yung pag may nagsasabi ng mga ganyang kalaswaan o mga inappropriate mga remarks in a public forum, yung tawa ay more of a discomfort. Yung parang, parang, ano ba yun, ganun. Sana. Merong ilang ganun, tingin ko. But that's a minority. Yes, ang problema lang, may iba naman na talagang natatawa na. Psychopaths. Sinusuportahan talaga yung presidente. Baka meron silang interest o Yun. meron silang gustong hingin. Di ba? Which is worse. Yeah. Actually, tama yung sinabi mo kasi yun nga yung pinakamalaking problema natin ay may mga tao dyan kasi na sumusuporta sa mga Duterte kasi either may sarili silang interest, may pakinabang sila,
Or, ito din yun, ito yung wag natin kakalimutan, na karamihan na itong mga to ay dun ng mga tao na tulad ni Duterte, kinukuha yung kanilang kapangyarihan sa suporta ng mga taong to. Kaya malakas sa loob nila kasi alam nila, susuportahan ako ng itong mga to. Kaya si Sara malakas loob niya ngayon eh. Kaya nga ginagawa niya yung mga ginagawa, nagagawa siya ng pronouncements sa ganyan. Kasi alam niya kahit anong sabihin niya, susuportahan pa rin siya na itong mga natitira pang 30%. Yes. The irony is, ilan dyan ngayon sa mga vloggers niya at mga tao niya at mga trolls, sinasabi, hindi naman ako DDS. Hindi naman ako DDS. Well, Bakit ganun? patuloy silang susuportahan kung wala yung mga programang katulad nito. Oo nga. Diba? Kung wala yung mga Jekyll and Hyde jibe na nag-Alaska, di ba? Ay, mama, ano ba naman? So stupid. Sabihin ni Vice President Sara, ay, kailangan natin ng price control para dyan sa presyo na lang. Meron tayo niyan. Oo nga. Meron tayo niyan. No? Kalawa, kailangan daw, para daw sagipin yung ating OFW, kailangan ay magpadala tayo aeroplano. Ginawa daw nila sa Davao, tapos dadalhin dito. No-fly zone Yeah. ang halos buong Middle East. At saka, meron tayong 2 million OFW. Paano mo dadalhin dito yon? No? Talo pa niya ng Dunkirk. Oo. Sabi ko, yung mga ganun ba, ina-expose na natin yung stupidity niya. Maliban pa sa malis niya. So, yun na nakakalungkot eh. Sinabi mo na ngayon, ikaw na nagsabi, hindi ako. Ulitin mo lang yung sinabi mo na si Sara Duterte ay, according to your words, ay stupid. At hindi lang ikaw nagsabi nun. Merong isang former DDS, sinabi din yun. That's my kindest compliment. Is stupid. Kanya. Kasi, well, ako I have naman, words to say, pero okay na yun. ang nakakalungkot kasi ay ginagawa niya ay nagpo-project siya ngayon. Ang pinapalabas niya, yung pag nagsasalita siya, meron siyang ganito, meron siyang style na, kasi naman yan, simple lang yan. Ito lang gawin mo. Hindi ko alam, ba't hindi maintindihan. And I'm like, Diba? look in the mirror. Oh. Ilang beses ka nagagawa ng mga ganyang mga suggestions that doesn't make sense. Pero mo, several weeks ago, invoke ng nationalism. Bakit natin pinapayagan yung ICC na kasuhan ang ating pinakamamahal na pinuno? No? That's against our nationalism, ganun-ganun. Eto, may nahuling mga spiya ng isang foreign invader. Oo nga. Bakit tahimik sila? Tahimik na naman. Bakit tahimik sila? Na naman. Diba? Bakit tahimik siya dito sa kanya mga manyakis na mga followers? Oo nga. Babae pa naman to. Babae pa naman siya. Diba? Tapos nagreklamo pa naman siya ng rape date dati. Oo nga. Naalala mo yun? Ano Oo. sabi ni Digong sa kanya? Pasensyahan nyo na yung anak ko. Drama queen yan. Oo nga. Imagine mo sinabi ng anak mo na siya ay na-date rape. Tapos sasabihin mo, drama queen. Well, don't forget, Oo. Digong himself has Yes. sexually assaulted his own Yeah. maid. Inamin niya Yeah. na may ginawa siyang Hindi niya katarantaduhan. tinago. Tapos ito pa sila Topacio, no? Sila sabi na yan sila Jasmine Curtis ay nagsusuot kasi ng ng mga sexy na mga Oo, kasalanan nila. yes. Oo. Kaya they're inviting this rapist, no, ganun. Si Kitty ba hindi nagsusuot ng sexy dress? Oo nga. Pwede ba niyang sabihin kay Kitty na nag-i-invite siya? Hindi niya na sasabihin na yun. ma-rape siya? O hamon Diba? natin Oo. kay Topacio. Oo. Sabihin niya yun. Hindi Diba? sabihin yun. Pero ganun yung logic eh. Oo nga. Mga babae na magsusuot ng sexy na dress, nag-i-invite na ma-rape. Oo nga. Diba? Alam mo, sasabihin ko lang na para lang Napakatindi ng hypocrisy nitong ugok na to, di ba? hindi lang hypocrisy yung logical reasoning Kasi alalahanin natin, ang sinasabi natin dito ay yung paggagawa ng mga statements na inappropriate, na misogynistic, na kabastusan talaga sa kababaihan. Yun yung problema. Sabihin na nga natin, Topacio, na meron kang mga pagnanasa. Sure, sabihin natin lahat ng mga tao may pagnanasa, hindi mo ba makontrol ang sarili mo na kailangan ka maglabas ng mga ganyan statement? Yun yung issue dito. Yes. Yan yung sinasabi natin na bawal yung paggagawa ng mga ganyang statements, yung pagka-catcall, yung pagbabastos ng ating mga kapwa, mga kababaihan, di ba? Yun yung pinaglalaban dito at yung bawal bastos act na yan. Yes. Para sa akin yun ang problema nun ay hindi ganun katindi yung penalty. It's only parang first offense community service lang.
Yes, Tapos pero 1,000 pesos lang yung fine. pero Oh. papasalamat ako sa Integrated Bar of the Philippines, naglabas sila ng statement today, Oo nga. no? Na binabanatan itong mga misogynistic acts na ito. At ang Yes. ginamit nilang first paragraph ay yung kaso ni Gadon versus Raisa Robles Oh. ng South China Morning Star Mm. na disbar si Gadon. Ang ibig sabihin ng kanilang statement, no? Dahil nitong past 2 days, kino-call out ko sila yung IBP. Oo nga. Sabi ko, kung hindi nila kayang disiplinahin ang members ng Integrated Bar of the Philippines, kung hindi nila ito kakasuhan ng disbarment sa Supreme Court, no, napakawalang kwenta nilang IBP. At they deserve to be criticized to the maximum. Today, naglabas sila. Ano statement? Tingin ko, ang direksyon niyan ay kakasuhan ng disbarment si Topacio. Ah. Kaya, so kahit community service, yung parusa dito sa mga batas na ito, disbarment, mawawalan ka ng hanap buhay. Yun. Kaya dapat sample yan. Kung abogado yan si Suntay, i-disbar din. Kung yan si Topacio, kung hindi yan pa-file ng disbarment, ay dapat talagang at the minimum, no, banatan yung Integrated Bar of the Philippines. Pero sorry medyo duda ako sa integrated bar na yan dahil merong mga nagsalita ng mga hindi ayon sa pagiging abogado na hindi pa rin nadidisbar. Yeah. Si Sara Duterte. Yes. Bakit hindi pa siya nadidisbar sa kanyang ginawa? Yes. Siguro tako sila dahil impeachable official. Pero ito hindi impeachable official. Oo nga. At pinagmamalaki niya yung kanyang kamanyakan. Pinagmamalaki niya yung kanyang impunity. Isang grupo kasi yan Ayun. Isang grupo Balik na tayo doon. naniniwala sa impunity. Impunity against treason, impunity against plunder, impunity against mass murder, impunity against misogynistic remarks. These are psychopaths. Diba? Naniniwala sa impunity. At ang malaking bahagi ng impunity ay tingin nila papayagan natin. Well, hindi natin papayagan. Yun. At yun ang paalala na sa lahat ng mga viewers natin na kailangan natin dumami pa ng mga taong nakakarinig ng mga ganitong mensahe para lang mabawasan ang mga tao na siguro ano ba sila parang naging lost lang sila na kailangan makabalik sa tuwid na na pag-iisip. Yes. Kasi ngayon ang baluktot tinutuwid na nila at ang tuwid binabaluktot na nila. Ayusin na natin ngayon. May pagkakataon tayo magbago Andito tayo sa yun na nga, yung ating existential point Saan pupunta ang Pilipinas? At ayan ang pinaglalaban natin. Yes, kaya dapat dumami pa yung mga katulad ni Lovely. Di ba? Mga bata, bisdak. Mga bisdak. Ine-expose itong ganitong klase mga katiwalian. Itong mga manyak niya ito, itong plunderers na ito, itong mga traidor na ito, itong mass murderer, serial killers na ito. Kailangan ma-expose yan. Yan. Diba? At maganda na may mga sumusulpot na bagong generation. Yes. No? Ng mga vloggers, no? Ng mga totoong vloggers. Yes. No? Na papalit sa amin ni Chris Pratt. Dahil malapit na kami malaos. Ayun. Hindi ko pa balaos? Malapit na. Sige. Sana may natuto kayo din sa aming sa episode ngayong araw na to. At huwag natin kakalimutan na importante talaga bago tayo pumanig sa ating mga iba't ibang mga personalidad o mga kulay ay Pilipino tayong lahat. At sana talaga magkaisa tayo doon. Okay? Ako si Kristan, Ronald Llamas. Ito ang Heckle and Jive. Magkita tayo ulit sa aming susunod na episode. Okay? Happy Monday!